ng social media, mga kababayan ko, De Lima kinastigo ang SMNI sa fake news, mga kababayan. Fake news, mga kapatid. Sabi po dito, mga kapatid, babasahin ko lang po sa inyo. Kasi recently, nagkaroon ng hearing against to SMNI. Mga kababayan ko, nagkaroon ng hearing against to SMNI na tinatanong yung kanilang prangkisa, ano nangyayari. At ito na nga, mga kababayan ko, sumabat na nga po dito si dating Senadora Leila De Lima. Sabi po dito, mga kababayan ko, ito sabi sorry, nabubulol na naman ako. Saan ba yung tubig ko? Ayan. Ito, dinikdik ng dating Senadora Leila De Lima ang Sunshine Media Network International o mas kilalang SMNI na isa umanong propaganda media arm na nagpapakalat ng fake news. Ayan. Dahil dito sa fake news whatsoever, kung ano man yon, babasahin pa natin. Sa kanyang post sa X, alam niyo X yung may bagong application to na X, pwede parang Twitter. Ayan, para malaman niyo. Sa kanyang post sa X, kamakailan sinabi ni De Lima na sinabi ni De Lima na ang 14 na araw na suspension na ipinataw ng MTRCB board o MTRCB program sa SMNI ng gikan sa masa para sa masa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban kasama ang bayan ni na Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey Celis, mga kababayan ko, ay mukhang kaso ng unconstitutional frio restraint, mga kababayan ko. Di ko alam kung bakit nagsalita dito ngayon si dating Senadora Leila De Lima. If kung hindi ako magkakamali, dati nung siya ay nililitis ng Congress patungkol dun sa alam niyo na yung Junel, yung issue daw niya di umano. Ayan, di umano sa drug issue na related daw sa Believe It, mga kababayan ko, ay nasabi niya nga dito ito, at parang sa dating sa kanya, si SMNI kasi ang mismong pinakamalakas at front that time na nagiging headline na derechohan ng banat. Sabi pa dito ng dating senadora, mga kababayan ko, however, upon look, the suspension is an action to taken by the MTRCB of fast and not future speech made by Duterte, threatening Congressman Franz Castro with the predominant murder on the SMNI host Celis, reporting malicious speculation on the cause of speaker. Romualdez foreign travels in the Badoy show, sabi nga ni De Lima, yung yung sinabi ni Jeffrey Celis nga daw na 1.8 billion na gastos daw ni Romualdez, at yung threaten daw kay Congressman Franz Castro ng ACT Teachers. Mga kababayan ko, sabi pa dito ni De Lima, na hindi maaasahan ang SMNI sa sumunod sa broadcasting journalist ethical standard dahil sa personalidad umano nito, personalidad umano rito ay hindi tinuturing na journalist broadcaster ang mainstream media. Mga kapatid, alam nyo yung isa sa mga kinapikunan ng mga kongresista kasi yung pagsasalita ni Tatay Digong ng diretsuhan. Alam nyo sa iba, pigil na pigil yung mga ibang pigil na pigil pa yung mga ibang guests, lalong-lalo na katod ako, nanonood ako ng The Chips. Nanonood ako ng yung pa one-on-one sa katulad nung kay Boy Abunda. Syempre, bawat tanong dyan, mga kababayan ko, is talagang meron silang codes and ethics and standard. Actually, napag-aralan namin yan sa UBIP nun, yung codes and ethics. The problem lang talaga, mga kababayan, kung na-approve lang kami ng KBL nun, nako, ganda sana ng standing namin. Ang nangyari kasi nito, si Pangulong Duterte nawalan ng preno sa kakasalita. Nawalan siya ng what I mean is nawalan siya ng control. Alam niyo naman magsalita yung matanda. Pag nagsalita talaga yung sa media, mumurahin ka talaga, magmumura talaga yan. 'Di ba? Lahat ng sasabihin niya. Kasi hindi naman kayang intindihin ng iba yung sinasabi ni Digong. Pag sinabi ba ni Digong na meron siyang kinatay, maniniwala ka ba? Mga kababayan ko.
Ang utak kasi ni PRRD, prosecutor ako, abogado ako, naging presidente ako. Ang utak niyan malalim, 'di ba? Kaya ginagawa niya, hindi niyo nalalaman, minsan pinagtitripan kayo. Totoo to ha, totoo to. Minsan pinagtitripan kayo, 'di ba? Pinagtitripan kayo dahil sa sinasabi na tumodas ako ng tao pero ang totoo ba? May nakita ba kayo? 'Di ba? Meron ba kayong nakita? Meron ba kayong nalaman? May nakita ba kayo? May nakasuhan ba? Wala naman, 'di ba? Daanan niyo sa kaso, 'di ba? Kumbaga pag sinabi niya pa rin 'yon sa salita niya at nanggaling sa bibig niya na meron siyang tinodas na tao, it's hearsay. Okay? 'Yun yung punto doon. Kaso ang problema, meron tayong codes and ethics sa journalist, may codes and ethics tayo na sinusunod sa ating mga television. Doon sumablay itong si SMNI, mga kababayan. Opo doon ito sumablay si SMNI. Doon siya, kaya para malaman ninyo, doon sumablay si SMNI. Kaya nadikdik si SMNI because of the codes and ethics, mga kababayan ko, ng pagiging journalist. Second, nagbanggit itong si Jeffrey Celis ng si Ka Eric ng may 1.8 billion na ginagastos daw. Etong si si Congressman Romualdez, si House Speaker, at ginagamit sa mga foreign trip. Mga kababayan ko, at ang pinakamatindi pa po dito, galing lang ang source sa text. Walang verification, mga kababayan ko. Mga kababayan, kaya ngayon, ang nangyari, kumalat yung issue, nakita ng tao, nabasa ng tao, ang problema, mga kababayan ko, the damage is done. Kaya ngayon, isa rin yan sa naging strike sa kanila, mga kababayan ko. Third na nakita ng Congress sa kanila, mga kababayan. Third na nakita sa Congress, mga kapatid. At third na nakita sa Congress, mga kababayan ko, alam nyo kung ano, mga kababayan? Ito, totoo ito. Yung problema nila sa pagkuha ng advertisement. Ayan. For example, mga kababayan ko, SMNI and UNTV as the same platform. Palita lang sila. Wala silang TV shows, wala silang advertisement kagaya ng GMA, TV5, mga malalaking TV network. Wala kayong nakitang ganon. Mostly sa kanila, puro balita lang. So, the SMNI talaga is yun lang dapat ang kanyang trabaho. Kasi yun lang naman ang naka-allotment sa kanila na pwede nilang i-broadcast, mga kababayan. Yan ang totoo doon. But the problem, mga kapatid, is, nung kampanya, isa sila sa mga gumanap nung time na yon to have a advertisement with the politician, mga kababayan ko. Like what we call this, President Bongbong Marcos. Ayan, iko-connect ko siya doon mamaya. Sabi pa dito, mga kababayan ko, sabi pa dito sa isang balita, mga kababayan ko, they are not carry a professional in the field of broadcasting journalists are recognized by fears. One is a mass murder of the other. One in the glorified anti-comired tagger. Sabi nga ni Dilima, mga kababayan ko. Eto naman. SMNI is not ABS-CBN. Correct. Hindi talaga magiging si SMNI ay magiging ABS-CBN. Hindi rin daw siya magiging GMA. Of course, SMNI hindi naman magiging GMA. Ang SMNI daw po ay hindi daw po TV5. Mga kababayan ko, sabi ni Senadora Laila de Lima, of course, malalaking network yan, mga kababayan ko. Eto, sabi pa dito, is an avant propaganda media arm. Pioneers by fake news, disinformation, restraint principle do not apply to the new media establishment that are not bound by do not observe broadcasting journalist ethics and standard. I really understand kung bakit nabuo si SMNI. Alam nyo kung bakit? During the PRRD days, mga kababayan ko, ang Rappler buhay. You know, Rappler is a propaganda, propaganda news yan. Kagaya ng Al Jazeera, kagaya ng pinupunong-pondohan. Kumbaga mga kababayan ko ng mga politiko at mga mayayaman. Ang Rappler, ganun din mga kababayan ko ang Rappler. Mga kababayan ko. So ito si PRRD, gumawa ng gumawa ng paraan para may maglabas ng kanyang mga news.
Kasi hindi napapansin that time ang RTBM. Hindi buhay na buhay at di boom na boom ang lakas ng RTBM, mga kababayan. I don't know what's the reason. Hindi rin buhay na buhay ang lakas ng PTV4 noon. Mas buhay na buhay yung ano. Gumawa si PRRD ng paraan na gumawa si PRRD ng paraan para mapaganda itong balita na to at maging mas click, mga kababayan ko. So ito na si SMNI. Pumasok si SMNI sa issue, pumasok si UNTV sa issue, kaya nagkaroon ng broadcasting network yan, mga yan, mga kababayan ko. Kaya yung nakikita ninyo ngayon, yan po ay bunga, mga kababayan ko, nung panahon ni PRRD. Ngayon, inaakusahan ni dating Senadora Laila de Lima na ang SMNI daw po ay isang black propaganda. Ang Rappler black propaganda rin po yan. But, mga kababayan ko, I just want to be clarified for everyone na nandito. Remember, isa ang ABS-CBN na maituturing natin kingmaker. Okay? Ito narinig ko to pero dinampot ko to dun sa tao na yon. Di ko na pangangalanan kasi nakasalamuha ko siya nun eh. You know, ABS-CBN is a kingmaker. Mga kababayan ko, tama yon. Tama po yung pagkakadinig nyo, kingmaker. Kapag ikaw isang politiko at tatakbo ka sa mas mataas na posisyon, kayang-kaya kang ipanalo ng ABS-CBN. Totoo to, mga kababayan ko. Totoo to. Totoo po yung sinasabi ko mga kababayan ko. ABS-CBN is a kingmaker. Gumagawa ng hari dito sa Pilipinas, mga kababayan. Gumagawa ng isang politikong kaya kanyang panalunin, mga kapatid, because of the influence, mga kababayan ko. And did you know, mga kababayan ko, yung sinasabihan dito ni Laila de Lima na propaganda media. Alam nyo kung tutuusin, si SMNI is one of the kingmaker din. Mga kababayan ko, bakit ko nasabing kingmaker si SMNI? Mga kababayan, how could you imagine natanggal si ABS-CBN that time ang namayagpag during the campaign, mga kababayan ko, is SMNI. 'Di ba? Mga kapatid, if you are agree, press 1, mga kababayan ko, 'di ba? Comment down below kung anong ibig sabihin nito. If you are agree to me. SMNI is also a kingmaker. 'Di ba? Walang gustong pumatol during the debate kay Pangulo. Ito nangyari. Nagkaroon sa SMNI. 'Di ba? Nagkaroon sila ng advertisement. But suddenly, for me, parang trap ang nangyari. 'Di ba? Mga kababayan ko, doon nagkaroon ng problema. But kung ihahalin tulad nyo, si SMNI to ABS-CBN, hindi sila parehas. Kasi si SMNI is a pro-government. But, sumobra, mga kababayan ko. Totoo sinasabi ko Totoo to, sumobra. Bakit paano ko nasabing sumobra, mga kababayan ko? Kasi yung mga confidential at yung mga hard and crucial hard and crucial news or statement, mga kababayan ko, lumalabas. And second, mga kababayan ko, I think nakikita ko dun sa SMNI is hindi nila nakokontrol yung tao nila, 'di ba? If nakokontrol nila yung tao nila, mga kababayan ko, hindi magiging ganito 'yan, mga kababayan ko. Ako, wala akong problema sa usapan ni Pastor Quiboloy at ni PRRD. But ang problema talaga nung wala kay Pastor Quiboloy na kay PRRD. Kasi nagbitaw si PRRD ng salitang masakit doon na hindi pwedeng bitawan sa harap at sa gitna ng ere. Kumbaga, what I mean, naka-on air ka, hindi mo pwedeng gawin 'yon. Nasasabihin mong totodasin mo si Congressman Franz Castro. Threat na 'yon, mga kababayan ko. Remember, ang SMNI hindi lang yung mainstream media, mga kababayan ko, tandaan ninyo, maraming nanonood dyan. It's million Pilipino ang nanonood sa SMNI. So ngayon, mga kababayan ko, kapag nagbitaw ka ng salita doon, syempre, the damage has done. Matatakot ngayon tong congressman. Lalong-lalo na pag sinabi ni PRRD ganun, kahit nagbibiro si PRRD, matatakot talaga yon, di ba? Mga kababayan ko, ilang beses ko na rin sinabi sa inyo, mga kababayan, na ang media, mga kababayan ko, remember, ang media, mga kababayan ko, isa yan sa pinakamalakas na weapon and mass distraction sa ibang politiko, mga kababayan ko.
Kung may media, mga kababayan ko, meron din vlogger. Kaya rin namin sumira ng tao. Pero hindi namin gagawin yun at hindi namin tutularan yung ginagawa nila, mga kababayan. Yan po ang pinakamaganda dito. But, mga kababayan ko, once again, pinaliwanag lang din dito. Para naman sa akin, kaya dating Senadora Laila de Lima, no, if ganyan naman ang inyong mindset, ganyan naman ang inyong gustong iparating sa kanila, well, para sa akin, wag na rin po kayong makialam diyan, 'di ba? Kasi unang-una, gumugulong naman po yung gumugulong naman po yung kaso, gumugulong naman po yung hearing. If ako po sa inyo, wag na kayong mangialam diyan, magpahinga na po kayo. 'Di ba? Mag-rest na po kayo. If you are running for 2025 senatorial candidate, go, mag-prepare na po kayo. Pero yung papatulan nyo pa to, ang mangyayari dito para sa akin, mga kababayan ko, ang mangyayari dito, parang naghihiganti ka rin both side. Ang problema dito, dating Senadora Laila de Lima, pag pinitik mo yan, pipitik, ito sa akin pag pinitik mo yan, pipitikin ka rin ng iba. Trust me. Ako na nagsasabi. Okay na nandiyan ka. Ako, kilala namin sino nagpalaya sa'yo. Diba? Kilala namin sino nagpalaya sa'yo, sino naglumakad ng paglaya mo. Kaya nga hindi ka namin pinag-iinitan eh. Diba? Ngayon, diba? Kilala namin. Pero if you are playing the naglalaro ka ulit, welcome to the jungle, dating senadora. Sabi dito, iginiit din ni De Lima ang kahalagahan ng paghiwalay ng free speech sa pagpapakalat ng maling informasyon, matutukan ng mga tao ang gumawa ng krimen. Ayan. Free speech na mga kababayan ko ay malayang pamamahayag. Mga sinasabi niya. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa. Sabi pa dito, even free speech is qualified by clear and present and danger test to exemption to all constitutional prosecution against prior resist. What more for fake news, mga kababayan ko. Ito pa, and the threat is criminal harm, shamefully, regulated from the mouth of the people who are even professional broadcaster journalists like Duterte and Badoy. Not even professional. What I mean is, a guest lang kasi sila doon and Badoy is a co-host, mga kababayan. Well, para naman sa akin, mga kababayan ko, kung yan ang yan ang nagiging sistema nila ngayon sa SMNI, I give it to the Congress. If the Congress is pasasara talaga to or papatawan pa ng suspension o patitinuin pa sila, well, tingnan natin mga kababayan ko. I will not say na shut down SMNI, mga kababayan ko. Sorry, but I will not say that. Ang gusto kong sabihin dito is kung ano pa ba yung maitutulong nila, because every channel is have what we call this, every channel, kahit ng SMNI, mga kababayan ko, is deserve a second chance. Malay nyo naman, mga kababayan ko, diba? Diba? Pero kung gagawa pa ulit sila ng ganong sistema, babanatan pa ulit nila ang government, okay lang, shutdown to SMNI tao. Ayan. Yan po ang boto ko for this content. Diba? Ako, deserve ng SMNI ang second chance. Because meron silang religious operation doon. Yun ang din ang hinahabol ko. Ang religious operation nila. Yung Channel 41 ba to? Yung Sunshine Media Network. Yung nagpipreach. Yan naman ang maganda doon. Mga kababayan ko. Pero sana makontrol. Mabigyan ng magandang na-filtered natin kung minsan yung mga hindi dapat binabanggit. Yun. No? Ang SMNI lang ang nagsasabi ng totoo, hindi fake news. Sila lang ang lumalaban. Magkaiba kasi ganito eh. Ganito kasi Ramil sa totoo lang eh. Ang vlogger walang control. Walang filtered. Kung ano una namin nakita, yun ang sasabihin namin. Ang SMNI ay hindi vlogger. Okay? Ang SMNI ay hindi vlogger. I repeat 3 times. Ang SMNI ay hindi po vlogger. Okay? Sila po ay media, journalist. May codes and ethics po sila. Mga kababayan. Kaya hindi pwede na lumabas sa mainstream media, sa national TV,
na, oy, kakatayin ko tong congressman na to. Bawal po yun. Okay? Hindi na po satir yun. Hindi po biro kasi yun. Okay? National television po ang ginaganapan. Kami po sa mga vlogging, kung ano nakita namin, yun ang ibabalita namin. Kailangan din ng media, finifilter nila unti-unti na maiko-correct yung tamang balita. 'Di ba? Error nga ni Ka Eric, ni Jeffrey Celis eh. 'Di ba? Ni kapatid na Jeffrey Celis. 'Di ba? Ang error niya, yung text lang ang pinagbasihan niya tapos binanggit niya into mainstream media. Boom! Ano nangyari? 'Di ba? Nakasira tayo ng tao. Yun ang nangyari doon, mga kababayan ko. Nakawasak tayo ng mga tao. 'Di ba? Yan ang nagiging problem, mga kababayan ko. So ano pa, 'di ba? Para ba ito sa Para ba ito para masabi lang na matikas sila? Mali po 'yun. 'Di ba? Meron silang codes and ethics na sa KBP na sinusunod. At yung sinasabi ni Dilima dito, nasa codes and ethics ng KBP na sinusunod ng SMNI na hindi nila nasunod. Kaya nagkaroon sila ng suspension. Nagkaroon sila ng 14-day suspension. Okay? For me, better to shut down kasi lately nagsasalita naman ng hindi maganda si Ka Eric upon PBBM. Wala naman utang na loob si PBBM. Kung tutuusin, kung ako tatanungin nyo, hindi naman dapat magkaroon ng utang na loob si Pangulong Bongbong Marcos kay sa SMNI. Because they are paid. Mga kababayan ko, they are paid. Kailangan ba kailangan pagbayad tong kumpanya na to, binayaran na to, ganito, nakatulong sa kanila, kailangan ba tumanaw ng utang na loob palagi? Alam nyo, ang Pilipino, yan yung crab mentality na tinatawag natin eh. So, totoo lang ganyan yung crab mentality, ang liliit ng inyong pang-iisip pagdating sa ganyan. Pag nakatulong yung tao sa'yo, tinulungan mo yung tao, kailangan ba tumanaw ng utang na loob sa'yo? Mga kababayan, mali pong mindset yan. Wala pong umaangat dyan, mga kababayan ko. Yan po ang unang tanggalin ninyo, promise, mga kapatid. Pagsasari sa buhay natin, yan ang tanggalin ninyo. Hindi porke nakatulong ka sa tao na yung kailangan tumanaw ka ng utang na loob. Yung utang na loob na nga na yan na sumisira sa atin eh. Sa totoo lang, mga kababayan ko. Kaya minsan dapat hindi natin isinasabuhay ang utang na loob. Okay?